Anong wow? Magkakalat na naman kayong dalawa. Oh, no na kuya, kasi we will go to church. Yup. Good morning, guys. Gising lang namin. Matagal pa na nagising kasi matagal ako nakatulog kagabi. And magsisimba kami. It's Sunday today. And parang parang nag-i-snow yata. Pero mababa yung temperature. -4 lang yata. Yeah. Yan yung mga anak ko. Nagkukulit-kulit na. Magsisimba kami sa sa St. Peter. Yun yung simbahan na maraming Filipino. Doon kami magsisimba ngayon. Mga 30 minutes away dito sa bahay. So mga 10:30 pa yun. Kakain muna kami. Mag-iinit si Mami water. Ayan na. Kakain na kami ni Kuya. Elisha, bumonjing ka talaga. Alam mo ba yan? Si Elisha ay hiyang sa nido. No. It's sweet. Breakfast bago mag-go to church. Kain. There's more right there. No, Elisha. No. No. Kasi sayang yung bread ni Kuya. Pinapatanggal ni Kuya eh. Wow. Nanalo siya $2. Itataya mo ulit? Itataya mo ulit? Itaya mo. Yeah, scratch na lang. Choose, Mommy. You're pregnant. You're gonna Okay. Thank you. Thank you. Halika dito. Titingin ako ng garlic mo na ba? Baka merong garlic na peeled. Tsaka ano sabi ni Mama? Malunggay? Meron kaya? Ayan. Malunggay. Hindi man to malunggay. Ang pangit ng mga gulay nila. Ayan, malunggay. So far you got it, right? Malunggay. No. 111. Oo. $1. Oo. Balik ko din. Oo, nanalo ka. $1 nga. $1 lang. Kuha ka ulit ng scratch. Yan lang, konti lang. Ito lang muna. Oo. Diba? Isa lang. Dalawahin mo na. Diba? Para na. Nako na. So, hi guys. Andito kami ngayon sa gupitan. Dito kami ngayon sa gupitan. Nagpapagupit si Daddy at saka si Mama. So, nandito lang kami sa sasakyan kasi pag doon kami, maglilikot lang yung mga bata. Tapos, si Elisha din is tulog. So, nandito lang kami. And, hindi naman snow ang ano dito ngayon sa Winnipeg.
Para lang siyang ulan na maninipis. Mist. Nagme-mist. Tapos, makulimlim. Makulimlim kami ngayon. Guys, magsiswimming kami. Magsiswimming ang bebe. Yan. Magsiswimming kami. Dito sa apartment namin, meron kaming swimming pool sa baba. Na, Elina, na? Kuya, saglit lang tayo ligo. No. Saglit lang. No. Ano no? 5 minutes. No. Hello. Doon na yung swimming pool namin. Inside pool. Yeah. Before we swim, we got shower. And Alicia is excited! Na, excited ikaw, anak? Oh, magsha-shower muna si Daddy at saka si Kuya. Pero, nag-i-snow sa labas. Pero ang maganda lang dito is indoor na siya. Nasa basement siya. So, ang tubig during winter dito sa swimming pool ay medyo mainit. Hindi siya malamig. Pero pag summer naman is malamig-lamig siya konti. Hindi naman siya sobrang lamig pag summer. So, ngayon is winter kaya maligamgam. Kasi madulas. Oh, slowly. No, you can go down na. Touch mo yung water if it's, yeah. It's hot. It's hot. Yeah, it's hot. It's like a hot tub. Don't jump, Nana. No jumping. Oh, alamig. Hi guys. Tapos na kami maligo. And mabilis lang kasi medyo malamig doon ngayon sa baba. Hindi ko alam kung naka-on ba yung heater or ano. Kasi nung unang naligo kami doon, hindi naman ganun kalamig. Ewan ko ngayon bakit sobrang lamig doon sa baba. So naglalagay lang ako ng moisturizer sa mukha ko at saka lip balm. Napakalaking tulong ng lip balm dito ngayon. Lalo na ngayon na winter. Kasi kung hindi ka maglalagay, magsusugat yung labi. Kaya napaka-importante maglagay ng ng lip balm. Snake and ladder. Ellie! Wow! Wow. Wow! Ha? Likot ka, likot. Pogi ng daddy bago gupit. Bagong gupit si daddy. Hello. Hi guys, andito nga lang kami dito sa bahay ngayon. Pagkatapos namin maligo kanina ng swimming pool, hindi na kami umalis ni Daddy kasi may work na siya bukas. So panggabi naman si Daddy bukas yung work niya. So pero umalis sila Daddy ngayon kasi may binili lang sa tindahan. So kami lang ni Alicia na iwan dito sa bahay ngayon kasi ayoko na lumabas. Sa labas kasi nag-i-snow ngayon tapos sobrang lamig. Ayoko na magbihis. Hassle na pag Kaya yan ang ayaw ko pag winter. Ayaw ko lumabas. So yun na nga guys, no. Ang daming mga balita ngayon na sobrang higpit na ng Canada and iba-iba na yung mga pagbabago ngayon dito sa Canada. Nagpapasalamat kami talaga ng asawa ko. Yung pamilya ko is hindi kami naapektuhan talaga sa mga pagbabago ngayon. Alam mo yung in less than 5 years, grabe, ang dami talaga kaagad nagbago. Kasi kami dito, magti 3 years kami next year. So, sa mga kabatch ko, mostly talaga, hindi sila naapektuhan. Lalo na yung mga kasama ng mga asawa. Kasi ako, kung nasubaybayan nyo yung mga vlogs ko dati, ako kasi ang open work. So, ako yung nag-apply ng PR sa amin. So, dito sa Manitoba, dito sa Winnipeg,
6 months work experience, any job dati is hindi sila ganun talaga kahigpit. Like, any job lang, kahit na crew ka, kahit na, basta kahit saan, basta kung may ma-provide ka lang na, certificate of employment, pwede ka na mag-apply ng MPNP. Yun yung Manitoba Permanent Resident, MPNP. Yeah, Manitoba Provincial Nominee Program. So, yun yung first step na gagawin dati. So, dati, ang MPNP, hindi ganun pa kahigpit. Like, mag-apply ka, every after 2 weeks, merong draw. Like, general draw yan. Wala pa yung dati na, kung nurse ka, kung cook ka, yung mga bagong mga draw ngayon. Wala pa yan dati, nung time namin. Like, ang bilis talaga. So, yun, hindi kami naabutan nun. Kasi yung mga special draws ngayon is, yun ang mga nagpapatagal nung iba. So, blessed lang talaga kami kasi talagang tinaguyod ko yun. Nagtiis talaga ako na mahirap mag-work sa fast food. Like, anyone here na experience yung magtrabaho ng fast food talaga, mahirap talaga. Mahirap yung trabaho sa fast food. So, tiniis ko yon lahat. Walang sasakyan dati. Nagbabas pa ako dati. Like, kung hindi ka magtitiis, siguro, kung hindi ako nagtiis dati, siguro hanggang ngayon, struggle din kami sa pag-apply ng PR. So, nakakalungkot lang kasi marami akong mga nababasa na yung iba is na-refuse na yung mga extensions, yung alam mo yung napipilitan na silang umuwi, o yung iba is until now waiting pa din sa mga approvals nila, which is nakakakaba sa puso or nakaka-stress. As in, nakaka-stress sa utak. Kasi naramdaman namin yun dati. Sa totoo lang guys, kaming mag-asawa, kami ni Kevin, ngayon lang namin, nung na-PR na kami, doon lang namin naramdaman yung pakiramdam na yung hindi na kami mag-aalala sa kinabukasan na, baka mapauwi kami sa Pilipinas, mapauwi kami kasi expire na yung permit or malapit na mag-expire yung permit. Magastos din kung panay extend kasi may bayad din yung mag-i-extend. So, nag-uusap-usap kami ng asawa ko. Sabi ng asawa ko na siya din daw yung feeling daw na na wala nang iniisip na baka mapauwi kami, baka babalik na siya sa barko, sa yung normal na buhay namin sa Pilipinas. Kasi talagang napamahal na namin ang Canada. Sa totoo lang, sa 2 years mahigit namin dito, napamahal na namin ang Canada. Hindi madali. Hindi naging madali. As in, kung in reality talaga kung sa Pilipinas, ang tingin ng mga tao sa amin dito is hayahay ang buhay. Like, marami kaming pera or So, hindi po totoo yun. Kasi syempre, pagdating namin dito, malaki din yung ginastos namin. May mga utang pa kami, mga binabayaran. Tapos, ang gastos din namin dito is dollar. Dollar nga yung kinikita namin, pero ang ginagastos din namin dito is dollar. Ang nakakalungkot lang is, ang sahod namin, kumbaga, example, sa sahod ka ng bi-weekly na 1-2, ang matatanggap mo lang yan nasa mga 900 plus. Kasi may tax yun. May mga kaltas yun. Tapos pag mag-purchase ka pa ng insurance, may kaltas din yun. Kasi maganda na kukuha ka ng insurance dito. Kasi just in case na may bibilhin ka ng gamot, magpamassage ka, may discount yun. Kasi na dahil sa insurance. Ngayon, nandito ako sa ibang bansa. Doon ko na-realize lahat talaga na hindi madali na magiging OFW. As in,
As in, magbabago talaga yung tingin mo sa mga OFW. Kasi, yung mga sakripisyo na nandito, yung mga ganon. So, sana sa mga may kamag-anak na na umaasa ng mga anak nila or mga kahit sino dito sa ibang bansa or kahit hindi dito sa Canada, sana maintindihan nyo din sila. Kasi, lalo na dito sa Canada, tapos student pa lang sila, open work permit pa lang sila. Maraming gastos pa yan. Sa PR pa lang, ang laki pa ng paglalaanan nila na pera sa fee niyan. Ang upa dito, mahal. Gaya ng upa namin dito, 1,400. 1,400 monthly yun. O magkano yun sa pesos? Mahal yun. Hindi ganun kadali mag-uupa dito. And, yung mga pagkain pa, pamasahe pa, if ever wala kang sasakyan. As in, madaming gastusin. So, sana maintindihan natin yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa. Kasi, although nagpapadala sila sa inyo, magpasalamat na lang tayo kung magkakano lang yung kaya nilang maibigay. So, yun lang guys. Naikwento ko lang kasi ang dami ko kasing mga nababasa ng mga na iba na nalulungkot na, pauwi na yung iba, o yung iba is nag-struggle din kasi nga nai-stress na nga sila sa mga extensions nila. Yung iba nagtatampo-tampo pa sa kanila yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas kasi hindi nakakapagpadala. Alam mo yung dagdag lang sa stress nila yun. So sana suportahan natin kung sino man yung mga kamag-anak natin na nandito sa Pilipinas. Kahit magpapasko, small amount is fine. Kung may maibigay man sila sa inyo na maliit, is magpasalamat na lang. So, hindi ko ma-imagine ang stress na mga dinadala ng mga Pilipino or sa ibang lahi na nandito ngayon sa Canada na nag-struggle sa mga extensions ng permit nila. So, hindi ko alam kung gaano kabigat yon sa iniisip nila. Kasi, syempre, sino ba naman ang gustong umuwi kung malaki na din yung nagastos dito sa Canada na, at saka yung alam mo yung naibenta mo na lahat ng mga gamit mo sa Pilipinas, ng mga lupa, mga ganon. At saka syempre kung napamahal mo na yung bansang Canada, kasi kahit papano talaga is medyo magaan-gaan ang buhay dito. Sipag lang talaga dito sa Canada is kaya mong bilhin lahat ng gusto mo. Magsipag ka lang, wag ka lang tamad, kayang-kaya, as in kaya talaga. So, sa mga nag-a-apply pa ng PR, kapit lang, sana ay magbabago pa ang mga policy ng Canada, sana ay bigyan pa ng chance yung mga nandito na. Pag-pray na lang natin na madami pang magbabago next month, next year. Sana talaga ma-PR tayong lahat, ma-PR kayo lahat. And hindi masasayang yung mga effort na ginawa natin para lang makarating tayo dito sa Canada. Yun lang guys for today's video. Maraming salamat sa mga sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga bagong subscribers, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe our channel kasi tuloy-tuloy ko na itong gawin yung pagba-vlog ko. If ever may mga any suggestion kayo or mga comments, mag-comments lang kayo guys. Willing naman ako open-minded ako kung ano yung mga sasabihin nyo or any suggestions nyo sa mga videos na gagawin namin as a family. So, maraming salamat and good night kasi bukas may pasok na yung anak ko. Maaga kami matutulog mamaya kasi maaga kaming gigising bukas. So, thank you and good night. Bye!